Ang tanghali sa inyong lahat, maayong udto sa inyong tanan. Good noon to everyone. First off, I'd like to express my gratitude first to the Lord Almighty for giving us this day. Very sunny and beautiful weather day. And thank you for giving us another morning and another day in our lives. And we pray for our kababayans in the Philippines dahil doon naman hindi maganda ang panahon. Maulan, may bagyo at marami ang baha at landslide. So meron tayong mga kababayan na nasa evacuation centers dahil merong mga preemptive evacuation yung mga barangay nila. Pangalawa, ang pagpapasalamat ko sa ating mga organizers para sa ating dalawang pagtitipon ngayong araw na ito. Una, ngayong umaga dito sa harap ng ICC building at pangalawa, mamayang hapon sa Lan Van Regan Park. At ang pangatlong pagpapasalamat ko ay sa inyong lahat dahil para sa akin, no, mainit ito ba? Hindi natin ginagawa ito doon sa Pilipinas. Pero kahit mainit, ay nandyan pa rin kayo. Pero kayong mga Europeans, gustong-gusto ninyo ito? Yes! Okay. Mainit ang pagtanggap pa lang. Gustuhin na lang natin. Pag doon sa Pilipinas, diba tayo ng tago sa init? Bakit kayo dito? Bakit kayo Dito kayo, ma'am. Mahal namin kayo. mahal ang araw dito? Kaya pag nandyan na yung araw ay magpainit na lang yun? Yes. Kailangan namin ng vitamin D, baby. Vitamin D. Ma'am, gusto na ng pang brown. Gusto ng mga afam brown. Gusto ng mga afam brown. So, ang gusto natin afam. Sino ang mga pinakagwapong afam dito sa Europe? Germans? Mga Danish? Mga Danish? Mga Italian? O ang mga Dutch? Ito uyan. So, maganda yung kanilang Filipino the best. afam na Pilipino. Okay, para sa inyo, afam na ang Pilipino. Matindi talaga. Foreigners na ang pinakagahi ang Pinoy. Gahe ka may prinsipyo! Pinakagahi ang ulo. Kamusta? Basta Bisaya, gahi. Sir, ano? I love you. Talaga naman, pinakamatigas sa Filipino. Pinakagahi ang ulo ang Pilipino o ang Pilipina. Exacto mo. Correct. Oy, amen. Simple na kasi yan. Oy, kayo lang yan. You just pray. Punta tayo ligong. Yes. So, kinsay na ay doesn't just din ha. Mangayo ko, ma'am, kay action o kuhaan ang ako ang tingo. Mga walay tulig, kinsa? Kinsa yung mga episode? Kadalaw man musika ng atong oras diri ba kinatay permit diri hangtod alas 12. Iya papa gyud. Jud lang ha. Kay ngano kibalog mo. We love you, VP. Dugay man ko. Dugay ko mawala sa Pilipinas. O to nagingon ako ang bana na ubanon daw ang mga bata na walay klase para dili dugay malayo daw sa ako. So gisuroy na ko sila dito sa Ripley's, believe it or not. Unya dito sa Ripley's na ay pakusganay og syagit. Akong anak, ningon siya sa ako, ama,
sulayan na ng kung kinsay mas kusog sa ato ang duha mo siya agit. So ni Apil min pagaw man nato siya gi sore throat na nagkalinturan na kagahapon unya ako kanang ni action na og Bangin. kawala ang ako ang tingo. Ay sorry ma'am. Sorry, sandali. So, sumali kami doon sa palakasan ng sigaw. Pagkatapos noon, yung anak ko, nagka-sore throat na kahapon, nagka-sore throat na siya. Tapos nilagnat na, tapos ako na, nawala na yung boses ko. Okay. Natapos na ba mga pasalamat ko sa inyong lahat na kahit mainit ay nandyan pa rin kayo at sa inyong oras, walang ni isa dito ang binayaran para pumunta dito. Oo nga eh. Kaya nga, malaki yung pagpapasalamat namin dahil kahit kailangan yung gumastos, ay nandito pa rin kayo. Walang iwanan, BP. Tapos yung iba walang tulog. Uuwi na kami, BP. Para lang pumunta rito. May trabaho Opo, pa. walang tulog. Tapos yung iba nagpalit ng day off. Nag-call in sick. Pwede pala yun? Bawal picture. Pero nandito pa rin kayo. Bakit nandito tayong lahat? Para ka Tatay Digong! Para sa bayan! Para sa isang Pilipino na sa pilitang kinuha doon sa ating bansa. Tinulak, paakyat ng eroplano at dinala dito sa Dahig para ikulong. Ipagaman si Tatay Digong! Wala kang mahahanap na bansa sa buong mundo na ibinibigay ang kanilang Kapwa! kababayan sa mga dayuhan. Only the Philippines. Only in the Philippines! Nakakahiya man na nakikita ng buong mundo, pero ganon ang nangyari sa dating nating Pangulong Rodrigo Duterte. Saan ba nagsimula ito lahat? Kaya ako nakiusap paulit-ulit sa ating mga organizers dito sa The Hague, sa ating mga kasama. Gusto ko sana magsalita sa harap ng ICC kasi gusto ko marinig ng ICC kung anong ginawa nila at ano yung pride na pinagpipilitan nila na hawakan at ikulong ang dating Pangulong Duterte. Una, nagsimula ito saan? Sa reklamo ni Trililing. At bakit siya tinawag na Trililing? Kasi nga, may sayad. Oo. Dapat pulutan! Pag nagsasalita siya, nakikita mo talaga, naririnig mo. Meron talagang may kulang yung tornilyo. Saan niya binase yung kanyang paghain ng reklamo? Doon kay Las Cañas at kay Matubato. Na lumabas doon sa investigation, si Las Cañas ay merong kasong perjury o pagsisinungaling under oath. At paano ko pa nasabi na isa pang sinungaling si Las Cañas? Noong iimbestiga sila at nagsasalita si Las Cañas, hindi niya kailanman nabanggit ang pangalan ko na kasama o may alam o kaparte ng DDS. Pero kung maalala ninyo, noong 2022, nanalo akong vice presidente. Anong sabi ni Las Cañas? Kasali na yan si Inday Sara Duterte sa DDS. Sabi niya, mas matindi pa yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So nakikita ninyo na ayaw nila na merong Duterte na umuupo bilang presidente o bilang vice presidente. Yan yung witness ni Trillanes. Takot sila, ma!
Gusto yung katarantaduhan nila. Kasi hindi na sila Nakikita natin yan. Ngayon, nakikita natin ang mga ginagawa nila. Yung isang witness nila, si Matobato, nandun din sa Senate investigation. Pero anong sinabi? Meron din. Kasi pala, it takes one to know one. So kung trililing yung nag-file ng kaso, ang witness niya ay may sayad din. Diyan nagsimula ang complaint. Sino ang kitsa ni Segunda? Sino ang sumunod? Ang mainstream media. Ano sabi nila? 30,000 dead. Yes! Kaya nagsimula sila sa 12. Umakyat sila sa 15,000. Umakyat sila sa 30,000. Lahat ng mga namatay, DDS. Pero kung hingiin mo sa kanila ang listahan, walang listahan ng 30,000. At anong lumabas sa charges nila? 43 counts of murder. Kaduda-duda pa yung ibang sinasabing biktima. Dahil hindi masabi kung totoo nga na sila ay biktima ng EJK. Alam ng ICC na ganyan ang estado ng kaso. Pero pinilit pa rin nilang kunin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bayaran. Hindi na nila makuha yun eh. Pero anong nangyari? Binigay siya ng administrasyon ni Bangag! ginamit, nagkonsyaba ang ICC at ang administrasyon ni BBM. Gamitan tayo dito. Kailangan nyo ng kaso, Kailangan nyo ng kailangan namin palayasin yan dito kasi talong-talo na kami sa politika. Duterte! So naggamitan sila. Ngayon, merong tanong sa jurisdiction. O meron ka bang karapatan ICC na magpaakyat ng kaso at hawakan ang akusado, ang detainee dyan sa loob ng detention center? Ang tagal nilang nagsabi na wala kaming jurisdiction. Kasi iniisip pa nila paano nila gagawin na sasabihin na meron silang jurisdiction. Nag-iisip pa sila ng paraan paano ba natin sasabihin na pwede nating iakyat itong kaso na ito at mag-trial tayo. Merong question sa interim release. Sinunod ng mga abogado lahat ng mga nakalagay sa Rome Statute. Interim release. Pero anong nangyari sa interim release? Ni object. Ginontra ng prosecution. Kaya sinabi ko, o bakit pa ba merong nakalagay dyan sa inyong Rome Statute ko noon na interim release, ay hindi nyo naman pala ibibigay sa mga akusado. So merong tao dyan sa loob ng ICC detention na nakakulong na ang pinagbasehan ay Marites. Chismis. Mga chismosa! Galing sa mainstream media na kontra sa kaniyang mga prinsipyo at paniniwala. Meron tayo dating Pangulo na nakakulong dahil ginawa niya ang kanyang trabaho para sa bayan. Ano ba ang ICC? Crimes Against Humanity. Maayos na po ang Pilipinas! Hindi natin kailangan ang ICC. Correct! Totoo yan. Nakikialam ang ICC sa ginagawa natin para sa bayan natin. Nakikialam sila sa governance ng ating bayan. Nakikialam sila, ma'am, dahil meron silang some sort of
Unang-una, agenda. At kailangan nila panindigan yung suporta na pera na ibinibigay ng iba't ibang mga bansa para sa kanila. At meron silang ina-apply na global order para sa lahat. Pwede ba yun? Nakikialam sila sa pagpapatakbo o sa gusto ng mga sariling Pilipino para sa kanilang bayan o sa Pilipinas. Pwede ba yun? Hindi, ma'am. Kaya tayo nandito kasi gusto natin sabihin sa ICC. Bitawan nyo na yan. Huwag nyo kaming pakialaman. Dahil bansa namin ito, Wala kayong pakialam. kung ano yung gusto naming mangyari, kami lang mga Pilipino ang magdidesisyon. Resign na si Bangag! Bangag, resign! ICC! Send him home! Yes, ma'am. Yan ang sinabi ko sa iyo. By collusion. O pinag-usapan na ng ICC. Kailangan namin ng kaso. Alam niyo ba, isa na lang ang kaso sa loob ng ICC. Ang kaso na lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya hawak na hawak. Pilit na pilit sila So, wala na hawakan yung kaso. Kahit na sabi ko, sino ba ang witness niyo? Isang tao na convicted na ng perjury at isang tao na sinabi may sayad talaga. Ang mamaya kasi, bayan. Para may budget ng ICC. Hindi nila pwedeng gawin yan sa isang Pilipino, ma'am, na gustong bumalik sa kanyang bansa. Chairman, tatanggapin. Sa Switzerland, ma'am, tatanggapin ko. Switzerland! Sa Davao City, ma'am, tatanggapin namin. Sa Davao na lang po. Ang gusto talaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, lagi niya sinasabi, 80 years old na ako, ilang taon na lang ang naiwan sa buhay ko. Gusto ko lang umuwi para mamatay sa Pilipinas. Yan ang paulit-ulit na sinasabi niya. Kaya sinasabi ko rin sa kanya na huwag ka muna mamatay dahil wala ka pa sa Pilipinas. Di ba, ma'am? Yes, ma'am. As a Dutch citizen, ano ang pwede kong gawin? Kasi nagpo-protest na tayo all over the world. Yeah, exactly. Sa Pinay na tayo, meron na tayong mga magagaling na abogado. Parang hindi tayo pinakikinggan ng mundo. Ano ang dapat namin gawin. Dahil sila ng ICC. As a Dutch citizen, ma'am, pwede ka sumulat sa Dutch government. Bakit kayo may participation sa pagkuha ng aming dating Pangulo? Pinapasok ninyo dito sa inyong bansa, nakita ng lahat ng buong mundo na tinulak siya sa eroplano. Pero pinapasok ninyo dito sa inyong bansa kahit walang passport. Oo nga eh, bawal na. Hindi pwedeng gawin yan. Pero lahat sila tahimik. Pagkikasa, Presidente VP. Go, go, go! Ako nawalan ako ng tatay. And it was too late for me to see his funeral. Ako umiyak ako nung nagdasal si Atty. Bundok. Magunggong po ako. Alam niyo po, naman po, but why is it that we always keep coming without result? You know what? Why don't we just kick Marcos out of the No Filipino is right to kick back his countrymen from his own land. No one. Darating tayo dyan, ma'am, Ma'am. sa ginagawa ng administrasyon ngayon sa ating bansa. Laban! Napapagod na po kami kabalik-balik. Kasi hanggang dito na lang ba kami? Sinigaw kami ng sisigaw. Almost every weekend. Laban, Duterte! Ngayon, ano ang mangyayari? Laban! Ay nagsisigawan na. Hindi lang kami hanggang dyan lang po.
VP, alam niyo po, ako may papa ako namatay na wala ako doon. It's happened in Agusan del Sur. You know? So this is pain for us. It's pain for all of us. So there must be a legal, there must be a pressure to the President Marcos, please. Alisin siya! Alisin si Marcos! Alisin siya po! Alisin! Masakit po sa amin. Kami lahat. Kahit kami, kunti lang kami dito. Pero ang mga bayan namin, kung saan-saan kami nanggaling, marami kami doon. Na umiiyak. Marcos Bangag! Alam niyo po, bakit ganon? Bakit ganon lang? Bakit? Ma'am, bigyan ko lang ng, bigyan lang kita ng some sort of explanation. Kahit alam ko, naiintindihan ko, tayong lahat gusto natin mapalayas si BBM sa pwesto. Kasi wala tayong nakikita pagbabago o pagtutuloy ng pagbabago na nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na yan ang rason kung bakit natin siya binoto. Pero ma'am, kahit man mapalayas natin ang adik na presidente natin, hindi natin mapapabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So dalawang bagay po yun, ma'am. Kailangan natin mapadismiss ang kaso ni Pangulong Duterte at mapabalik siya sa Pilipinas. Lalaban tayo! At iba po yung bagay na meron tayong galit at meron tayong kagustuhan na palayasin o patalsikin ang ating presidente ngayon. Tama! Kaya po nauna ang aking sinasabi kanina about sa ICC at sa kaso ni President Duterte, dahil gusto ko marinig ng ICC mula sa atin kung ano yung ginagawa nila sa kababayan natin. Kinuha nila, binigay siya ni BBM sa ICC. Pero hindi makukuha pabalik ni BBM si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi hawak siya na VP ko ikaw ang presidente, mapauwi na. Mahawak ko siya na Bakit? Kasi pumasok na siya sa kulungan. Under custody na siya sa ICC. Kasi sinurrender siya ng Pilipinas. Pero mali yung pagkuha, di ba? Yes, ma'am. Yan din ang sinasabi natin, ma'am. Bakit? Tulad ng sinabi ko, nagtanong si ma'am, ano ba magagawa namin? Tanungin niyo ang Dutch government. Bakit kayo sumali sa pagkidnap? Bakit kayo sumali sa extraordinary rendition kay dating Pangulong Duterte? At ganun din ang ICC. Punuin ba na Sabi nila, sila ay para sa human rights, sila ay para sa democracy, liberty, freedom. Pero, nakita natin, di ba? Anong ginawa nila? Tinanggap nila with open arms ang taong kinidnap sa sariling bayan. Para magkapera sila. Wala na po siguro pera. Bayad na sila. Yes, ma'am. Pero merong interim release na pwedeng sabihin ng Pilipinas na ibigay niyo yan sa amin dito habang kayo ay nagtatrial at nagkakaso. At kami, ang maninigurado, na a-attend siya sa kanyang hearing. Napupunta siya sa mga lahat ng patawag ninyo. At hindi siya mawawala. Ba't di nila kami nagawa? Yes, ma'am. Hindi nila basta-basta makulaw. Pero lang. Pera ng taong bayan para ano ipanyo yung mga may witness. Hindi ko maintindihan yan. Yes, ma'am. Kasi gusto nila tumulong o mag-cooperate. Bakit? Ang tanong po ay, bakit ginagastusan ng gobyerno ng Pilipinas ang mga peking witnesses dito sa kaso sa ICC? Kasi, ma'am, gusto nilang mag-cooperate ang
gusto nila mag-cooperate sa ICC case. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, nagkagamitan sila. In collusion. Kayo ICC, wala na kayong kaso, bibigyan namin kayo ng kaso. Ito, kalaban namin sa politika, na natatalo kami sa politika, ibibigay namin sa inyo. At sa inyo na yan, ikulong nyo na yan para hindi na siya makabalik sa bansa. Ma'am. Ma'am, may tanong po ako. Kung kami po mga Pilipino dito sa European countries, magkakaroon po kami ng petition sa European Parliament, magkakaroon po ba ito ng impact sa kaso ni Tatay Digong? Yan ang hindi ko. Ang tanong dito ay kung ang mga Pilipina daw na nasa Europe ay magpetisyon sa European Parliament, magkakaroon ba ito ng impact sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Hindi ko po masagot yan, ma'am. Pero wala pong mawawala sa atin kung gagawin natin yan. Sabay-sabay tayong lahat. Kahit hindi mga citizen ng Europe, ng mga Pilipino, sabay-sabay tayong lahat. At iakyat natin sa European Parliament. Yes. Under the European rules and regulations, alam po talaga na magkakaroon po ng impact ang gagawin ng petition sa European Parliament. Nagaya po si Zelensky, he went to European Parliament para po Oo. Gagawin natin yan, ma'am. Meron akong kasama dito na naglilista kung ano yung mga suggestions ninyo at gagawin natin yan. Yes, sir. Oo, tama para na. Ano naman po itong sige, dapat yan. Nawawalan sa kung parang ginagamit na naman dinidikit na naman ito sa war on drugs ng Yes. Opo, ang tanong ay, ano na naman itong issue na mga missing sabongeros na gustong ikabit sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa po yan sa mga isa po yan sa mga gusto nilang gawin, no, para palakasin yung kaso sa war on drugs. Ang gusto na lang nila sabihin, meron kaming mga nakitang buto dito. Buto ito ng EJK ng war on drugs ni Duterte. Yan lang po, napakasimple. Dahil wala naman po silang paggagamitan sa mga buto na yon, kung hindi ibalik yon sa mga pamilya ng mga nawalan ng mahal sa buhay. Dapat i-DNA, Sarah. Ating boto yung sako, hindi wala nagbago. Negative 50. Negative 100. Hindi na po ako ang magbibigay, sir, ng rating dahil yung mga katabi mo po, sir, ay napakalakas na po yung boses na nagsasabi ng rating nila para kay BBM. Yes, sir. Ano ba yung masasabi? Marami po kami Pilipino ang naniniwala na yung pagdakit ni Tatay Digong ay ginawang panitulbutan panangyari doon sa ICC. Yan din ang sinabi ko nung unang-una pa lang na sinabi nila fake news daw ako dahil hindi daw totoo yun. Totoo yun dahil lang nagkwento sa akin nandoon mismo. Kasama. At nangyari yon March 9. Binilisan nila ng binilisan. March 11, kinuha nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung napapansin nyo, gawa natin ng timeline, makikita nyo, kada merong palpak o na-discover na kabalbalan na ginawa nila, tulad ng pag-question ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa blanco sa budget ng 2025, ay binilisan na nila ang huli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganyan ang ginagawa nila. At nakikita natin lahat yon. Tayong mga mamamayan, nakikita natin, maliban na lang sa kanila at sa kanilang mga kampe na mainstream media. Dahil walang nagsasalita doon sa Pilipinas.
Bayad na, bayad na. Yes, ma'am. Obviously po, si Pangag ay very great leader. But mayroong sa mga likod niya, like Tampalos and the First Lady are very strongly influenced the whole ethnic, like in the House of Representatives. They are pulling out all these best to against Duterte. Yes, ma'am. Maraming nagsasabi na weak leader si BBM. Pero sa akin lang, ma'am, at ito, opinion ko lang, dahil marami talaga nagsasabi na weak leader siya. Hindi siya weak leader, ma'am. Nagkukunwari lang siya mabait. Yes. True. Nagkukunwari siya na mabait. Gusto niya ipakita sa lahat ng mga tao na mabait ako. Pero dahil presidente ka, manggagaling pa rin sa iyo ang utos. Dahil lahat yan, ma'am, alam ko na yan. Alam ko ang trabaho sa gobyerno. Lahat yan magtatanong, may approval ba ito ni Inday Sara? Hindi gagalaw yan kung walang approval yan ng ulo. Kaya, hindi siya weak leader para sa akin. Ang basa ko sa kanya, gusto niyang ipakita na mabait siya na Marcos. Hindi siya tulad noong kanyang tatay. Hindi siya yung Marcos na diktador. Ang kanya ay low-key ang kanyang gustong i-project sa ating lahat. Kung nakikita nyo, lagi niya sinasabi, wala naman akong problema kay Inday Sara. Pwede naman naming pag-usapan yan. Pero, noong nag-uusap pa kami, ano ba ang ano niya? Ano ba yung sinabi niya sa akin? Wala. Nagtanong siya sa akin, ano bang mga project? Sinabi ko sa kanya, may nangyari ba? Wala. Tapos na itong administrasyon na ito. Midterm na sila. 3 taon na ang lumipas, pero wala pa rin tayo nakita. Sana hindi mo na lang iginampan yan. Kulang na ang 3 taon para sila ay gumawa ng big ticket projects o malalaking development projects para sa ikauunlad ng bansa. Dahil gaano ba katagal gumawa ng project? 9 years. Inuubos na yung pera. 6 years lang ang termino ng presidente. Kaya kinakailangan ang continuity. Dahil kailangan mo isunod, ituloy yung ginawa noong nauna o nakaraang presidente. At yun ang sinabi niya sa ating lahat. Yes. Sabi niya, Binoto, BP ang unity. continuity at unity. Yes. Bodon! Pero dahil low-key, kunwaring mabait ako na tao, ganon ang kanyang pinapakita sa ating lahat. BP! Duterte! Duterte! Tama na, kasi nainita na si BP. Sagot din tayo. Nonsense na. Talaga bilang talaga. Feeling talaga. Feeling talaga siya. Katao talaga sa Wala bang payong si BP? Kasi hindi mo papayo. Tama na! Kawawa naman ang Vice President natin na mainit na mainit. Ang tanong dito ay bakit hindi masabi ni Senator Amy Marcos na ang kapatid niya, si President Marcos, ang nagpadala kay Pangulong Duterte dito sa The Hague. Hindi ko po masagot yan, ma'am, dahil hindi ko po alam kung anong iniisip niya at ano ang paninindigan niya sa pamilya at para sa kapatid niya. Dahil hindi namin pinag-uusapan ang kapatid niya dahil alam niyang galit ako. Kaya hindi namin pinag-uusapan si Pangulong Bongbong Marcos. BP!
I-assure na sa 2028 nandito mo kami para sa'yo. Ikaw po ang pangasa namin ng mga Pilipino. Maraming salamat. Hindi po natapos ang aking talumpati sa ICC. Ako nang bahala na ipagpatuloy yung aking mensahe sa iba't ibang plataforma dahil ang ating mga kababayan sa Korea ay ganun din ang kanilang gagawin. Gusto nila ng rally na makita ng mundo kung anong kamalian ang ginawa sa ating kababayan na nandyan sa loob ng detention center. Magkita-kita po tayo mamaya. Yes! Pahinga mo. Dahil ako po ay hindi European at hindi ko na kaya itong init na ito. Lumabas ang pagkawan! Grabe kayo. Gusto niyo talaga itong init na ito ganito. Babala ulit! Ba kayo magkakasakit? So, bali sa lahat ng ito, ako lang pala ang magkakasakit. Ayaw natin ng araw sa Pilipinas, araw-araw ito. Tama na kaya! Tama na! Mamaya! Yes, ma'am. Sana po ang mga politiko mainit na! Mainit na ulan na po. Sana po ay lumiit na sa totoo lang sa populasyon sa mga pagkakas namin ng aksyon na gawin ang mga politiko na nanalo na dahil sinusuntahan ng mga Duterte. Ako din, ma'am. Kahit ako man, gusto ko rin na talaga. Sabi ko nga, I am frustrated with the administration of BBM. Gusto ko na rin, dahil nagsasayang tayo ng oras, ma'am, sayang na yung 3 taon. Nagmamadali po tayo bilang isang bansa. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat, sa inyong suporta at sa ating pagtitipon. Yung